Isang mapagpalang hapon. Ano yun? Pag-aaralan po natin ngayon ay 1 Corinto 15:35 hanggang 55. So isinulat ko to ng alas 12 ng 40 ng hapon. 4/29/25. Ano ba yung 4? June, July, August, September. Ang pamagat nito, ang uri ng katawan sa muling pagkabuhay. Ito yung mga sinulat ko, no? 36. Basahin muna natin. Hangal, hindi mabubuhay ang binhing itinanim hanggat hindi iyon namamatay. 37. At ang itinanim ay hindi halamang malaki na, kundi binhi tulad ng butil ng trigo o ng ibang binhi. 38. Ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa mga binhing iyon ayon sa kanyang kagustuhan. Bawat binhi ay binigyan ng angkop na katawan. 40. Wala yung 39, no? May mga katawang panlangit at mayroon namang panglupa. Iba ang kagandahang panglupa at iba ang kagandahang panglangit. 51. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay. Ngunit lahat ng tao'y babaguhin ang ating katawang ay papalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay papalitan ng katawang hindi namamatay. 56. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. So, basahin na po natin yung buong aklat, no? Yung sinulat ko, 37, 38, 40, 51, 56. Checkan na natin to. Ano yung susunod? 1 Corinto 15:12 hanggang 34, ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ang susunod. Basahin na natin yung 1 Corinto 15:35 hanggang 58. Ang aklat, ang pamagat ng aklat, ang uri ng katawan ng muling pagkabuhay. Subalit may nagtatanong, paanong bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng katawan nila? Hangal, hindi mabubuhay ang binhing itinanim hanggat hindi iyon namamatay. So parang born again. Yun ang tinatawag na tunay na born again, ano? Hindi ka buling bubuhayin hanggat hindi ka namamatay. At ang itinanim ay hindi halamang malaki na, kundi binhi tulad ng mga butil ng trigo o ibang binhi. Ibig sabihin, parang itinanim. Parang
Sa tao, paano ba itinatanim ng ano? Parang nakipagsiping, gano'n, di ba? Sa mga halaman, mga binhi, mga butil ng trigo, tapos tumutubo, di ba? So, pasensya na kayo sa pagpapaliwanag ko, medyo hindi siya kaaya-aya sa pandinig, parang hindi fluent. Pero kung iintindihin nyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, yung binabasa natin at saka yung sinasabi ko, mauunawaan nyo ng mabuti kung ano yung mga ipinapaliwanag natin at binabasa natin. Number 38, ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa mga binhing iyon, ayon sa kanyang kagustuhan. Bawat binhi, binigyan niya ng angkop na katawan, at hindi pare-pareho ang laman ng mga nilikhang may buhay. Iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop, iba ang laman ng ibon, at iba ang laman ng mga isda. So ito, pinapakita dito kung paano muling binubuhay yung mga katawan. Ito yung mga halimbawa. Sa tao, sa hayop, sa ibon, sa isda, di ba? Pare-pares yan, muling nabubuhay. Ang mga katawang panlangit ay mayroong namang panlupa. Iba ang kagandahang panlupa at iba ang kagandahang panlangit. Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan. At iba rin ang ningning ng bituin at maging mga bituin ay may kakaiba ang ningning. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay, ang inilibing ay nabulok. Ngunit hindi nabubulok kailanman ang muling binuhay. Walang karangalan at mahina ng ilibing. Marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Inilibing na katawang pisikal muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Sa may katawang pisikal, mayroon ding katawang espiritual. Ganito. So, may binubuhay sa pisikal at sa espiritual. So, iba-ibang tema yon. Ang unang tao, si Adan, ay nilikha, binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Sino ba yung huling Adan na nagbibigay buhay? Si Jesus. Ngunit hindi mauna ang espiritual, ang physical muna bago ang espiritual. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. Ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa. Ang katawang panlangit ay katulad ng katawang mula sa langit. Kung paano tayo'y naging katulad ng mga taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa mga taong nanggaling sa langit. Ito ang ibig sabihin, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos, at ang katawang nasisira ay hindi maaaring magmana ng hindi nasisira. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin sa isang sandali, sa isang isap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay papalitan ng hindi nabubulok, at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay.
Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, ay ang may katawan ay may kamatayan. At ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan. Matutupad na ang sinabi ng kasulatan. Nalupig na ang kamatayan. Lubos na ang tagumpay. Nasaan, kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan, kamatayan, ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. So, darating yung panahon na yung tao parang hindi na muling magkakasala, di ba? Sa paanong pararaan? Ang kapangyarihan, ulitin natin, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. So, kung iisipin nyo, dito, pinapahiwatig yung kautusan ay pinalitan ng pananampalataya. Yan. Dahil dito, yung kapangyarihan ng kasalanan ay magmumula sa kautusan. Kasi, may mababasa tayo dito na binabanggit na yung kautusan parang hindi pinawalang bisa, kung bagkos ay mas lalo pang pinagbuti. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo, huwag matinag, maging masipag kayo sa palagi sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong mga pagpapagal. So, ulitin natin dito, iba sa 39, at hindi pare-pareho ang laman, mga nilikhang may buhay. Iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop, iba sa mga ibon, at iba sa mga isda. May katawang panglangit. Yun yung mga namamatay na nagiging anghel, at mayroon namang panlupa. Iba ang kagandahan ng panlupa at iba ang kagandahan ng panlangit. So, ang tinutukoy pa rin natin dito, ang muling pagkabuhay. Kasi, may nagtanong nga doon na sa unang muling pagkabuhay na ang tinutukoy doon, yung mga namamatay na may karapatan sa kaharian ng langit, ay nabubuhay sila para gawing anghel. So dito tinutukoy nga yun, na may katawang panlangit at may katawang panlupa. Kaya huwag tayong magugulumihanan. Maraming salamat po sa pangalan ng Jesus.